Isang mapagpalang araw, maligayang pagdating sa ating bagong aralin, ang tungkol sa karagdagang impormasyon tungkol sa ikatlong kabanata ng Noli Me Tangere, ang hapunan. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Guimare, tinig ni Gurong Filipina, inihanda ni Gurong Filipina. Ang mga tauhan na nilikha ni Rizal sa nobelang ito ay may pinagnagbabatayan. Halimbawa, sa katauhan ni Kapitang Tiago ay masisinag ang pagkatao ni Kapitang Hilarico Sunico ng San Nicolas. Si Doña Victorina naman ay si Doña Agustina Midel sa totoong buhay. Si Padre Damaso naman sa totoong buhay ay talagang dominante, mayabang, immoral at kalaban talaga ng mga Pilipino noon. Si Crisostomo Ibarra ay walang iba kundi si Rizal na talagang nakapaglakbay sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na sa bansang Europa. Pagkatapos ng pag-aaral ni Rizal sa Universidad ng Santo Tomas, ay lihim na nagtungo sa Madrid upang pag-aralan ang uri ng pamumuhay, kultura, tradisyon, wika, industriya, mga kalakal, uri ng pamahalaan at mga batas na umiiral sa bansang Europa. Sinang-ayunan ni Pasiano ang paglalakbay ng kapatid upang maihanda ang sarili nito sa pagpapalaya ng sariling bayan sa pang-aabuso at pang-aalipin ng mga Kastila sa mga Pilipino. Inilihim ang pag-alis ni Rizal kay Leonor Rivera at sa kanyang mga magulang sa pangamba ng ilang malalapit na kaibigan at ni Pasiano na mabunyag ito sa mga Kastila. Nang malaman ni Don Francisco ang pag-alis ni Rizal ay naging matamlay at naging masasakitin. Nang malaman ni Don Francisco ang pag-alis ni Rizal ay naging matamlay at naging masasakitin pa ito kaya napilitan si Pasiano na ipagtapat ang tunay na dahilan ng paglalakbay ni Rizal. Magmula nang ipagtapat ni Pasiano ang misyon ni Rizal ay muling bumalik ang sigla ng katawan nito. Ito ay batay sa Jose Rizal's Life, Works, and Writings ni Zaide, mga pahina 57 hanggang 100. Hanggang dito na lamang ating talakayan at magkita tayo muli sa susunod na aralin. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.